Ano ang kinakapitan mo? Maligayang araw ng Martes, kapanalig. Ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Elena. Sister Rose Agtarap po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Talagang sinasabi ko sa inyo, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng langit. O, maniwala kayo, mas madali pa para sa isang kamelyo ang lumusot sa butas ng karayon kaysa pumasok ang isang mayaman sa kaharian ng langit. Nang marinig ito ng mga alagad, namangha sila at sinabing, Kung gayon sino ang maliligtas? tinitigan sila ni Jesus at sumagot, Imposible ito para sa tao, subalit sa Diyos, lahat ay posible. Nagsalita si Pedro at sinabi, Iniwan namin ang lahat para sumunod sa iyo. Ano naman ang para sa amin? Talagang sinasabi ko sa inyong mga sumusunod sa akin, sa araw ng pagbabago, pag-upo ng anak ng tao sa kanyang trono ng buong kaluwalhatian, uupo rin kayo sa 12 tribu ng Israel, at ang mag-iwan ng mga tahanan, mga kapatid, ama at ina, mga anak o mga bukid, alang-alang sa pangalan ko, tatanggap siya ng 100 beses at makakamit ang buhay na walang hanggan. May mga una ngayon na mahuhuli at may mga huli naman na mauuna. Nang marinig ng mga alagad na mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman, agad silang nagtanong, kung gayon, sino pa ang maliligtas? Marahil yan din ang tanong natin ngayon. Sa dami ng ating kahinaan, pagkakamali at pagiging attached sa mga bagay ng mundo, may pag-asa pa ba tayo? Hindi naman sinasabi ni Jesus na masama ang maging mayaman. Tungkol sa pusong nakakapit sa kayamanan, kaysa sa Diyos ang babala niya. Hindi lang pera ang tunay na kayamanan. Maaari itong maging posisyon, tagumpay, reputasyon, kaginhawahan o kahit ang ating sariling kagustuhan. Kapag ang mga ito ang naging sentro ng ating buhay, unti-unting nawawala ang ating kalayaang sumunod sa Diyos. Napakaganda ng sagot ni Jesus. Hindi ito magagawa ng tao. Ngunit, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Mahalagang paalala ito. Hindi natin kayang iligtas ang sarili sa pamamagitan lamang ng ating lakas o kabutihan. Biyaya ng Diyos ang kaligtasan. Isang pusong handang magtiwala at magpasakop sa Kanya ang kinakailangan. Nang sabihin ni Pedro na iniwan na nila ang lahat, hindi siya sinaway ni Jesus. Sa halip, tiniyak niya na walang anumang isinakripisyo alang-alang sa Diyos ang masasayang. Maaring hindi agad bumalik ang gantimpala sa paraang inaasahan natin, ngunit hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Nakikita niya ang bawat kabutihan, bawat sakripisyo, bawat tahimik na pagtitiis. Mga kapanalig, tanungin natin ang ating sarili, ano ang pinakamahirap kong bitawan upang makasunod kay Jesus? Ano ang humahadlang sa aking lubos na pagtitiwala sa Kanya? Hindi ang maraming ari-arian, kundi ang pusong malaya ang tunay na kayamanan. Sapagkat ang taong hindi kumakapit sa yaman ng mundo, kundi sa Diyos bilang pinakamahalagang kayamanan, ang siyang tunay na mayaman. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at subscribers. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Ipadali rin po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa banal na Espiritu kasama ni San Agustin. Hingahan mo ako, O Espiritu Santo, nang lahat ng aking pag-iisip ay maging banal. Kumilos ka sa akin, O Espiritu Santo, upang maging banal din ang aking gawain. Ilapit mo ang aking puso sa iyo, O Espiritu Santo, nang mahalin ko lamang kung ano ang banal. Palakasin mo ako, O Espiritu Santo, upang ipagtanggol ang lahat ng banal. Ingatan mo ako, O Espiritu Santo, upang maging lagi akong banal. Amen.